kapag puno na ang taksanan, kailangan yung kalisod. Yes, God is love, mga pinalanggang kapaglaw. Pero kung ikaw na mismo ang mubiya sa Ginoo, God will respect your decision. Although masakitan siya, although malain siya, mga pinalang higala, although kabigon gihapon kaniya, ipabalik kaniya. Pero kung ikaw yun mismo ang mugahit sa kasing-kasing, dawato na sa Ginoo, kana man ang imong desisyon. So, true revival, mga pinalanggang kapaglaom, does not begin with programs. True revival does not begin with excitement. True revival does not begin with organization. Ibasig, madasig lang ta kung gwapo kay program. Uy, madasig lang ta mo, attend lang ta o fellowship. Kay nindot kayo ang mga programa, kay naipakulo nga panghatag na ay mga giveaways. Musimba lang ko, o tambong lang ko sa evangelistic meeting, kay na ipanghatag ng mga bugas. O baka mo apil na lang ta, o kung sani, mo apil ta, mo tambong ta, or mo join ta sa grupo tungod kay basi musika ta, wapo nila, ilado na ba ni sila? Mo apil ko sa care group kay daghag kaon, di ko mo apil na itong pikas care group kay way kaon, sige puwasa, unsa man na sila. Mga pinalanggan kapaglaom, true revival does not begin with programs. Asa di magsugod ang tinuod nga pagkabago, mga kapaglaom? It begins when the Spirit of God moves upon sa surrendered vessel. Atong isurrender sa Ginoo, di na nako ni kaya. Ikaw na'y bahala sa kuha ni mo. Lagi na problema po sa tao. Ayha na, wa na kaipsutan, ayha pa mo surrender. Azariah, mga kapaglaon, did not preach opinion. He preached under conviction, mga pinalanggang higala. Ingo pa ni Ellen G. White, Selected Messages, Book 1, page 121. Whenever the people of God are growing in grace, they will be constantly obtaining a clearer understanding of His Word. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs, mga pinalanggang higala. Remember, revival, ang pagkabago o pagpadasig nato sa kagalingon is not an optional. It is urgent, mga pinalanggan higala. So mo na atong gisgutan na ang pangutana karit, mga kapaglaong ingon pa diri. Azariah's message came after King Asa had already experienced victory over the Ethiopians. Yet victory did not mean safety. Blessing did not mean permanence. And this is our danger, mga pinalanggan higala. We may have church growth, we may have institutions, we may have activity, but ang pangutana, do we have God? Okay, number 2, mga pinalanggang higala. Okay, punto number 1 sa istorya. Oy, Leone Kaagay. Mayo hapon, Pastor, o kapaglaong, God is good. Leilan no Sinod. Mayo hapon, Pastor, God is good all the time. Amen. Salamat kayo ninyo, mga pinalanggang kaigsunan, ha? Hingo pa, number 2. Point number 2. The most dangerous spiritual condition is partial commitment. Pariho ra gihapon ni sa atong naisgutan, mga pinalanggang kapaglaom katong sa Laodicea or Laodicea, katong ikapitong nga simbahan or church sa olden times, magkapaglaw na na-record din na sa Revelation chapter 2 o chapter 3. Laodicea, mga pinalanggang, or Laodicea, magkapaglaw tungod kay dili init-init, dili bubog na, tunga, alabaab. The most dangerous spiritual condition is kanang naa sa tunga, partial commitment, mga pinalanggan kapaglaw. Kaya naman, ingon pa dili sa 2 Chronicles chapter 15 verse 2, the Lord is with you while you be with Him. Hangyo, tas yung ginatabangi ko, upan ni ko, panalangini ko. Pero ikaw, kumusta ka? Gaalagad ba tas Ginoo? Sige, Lord, please, papasara ko sa exam. Lord, papasara ko mo na. Lord, tabangi ko. Ang pangutana, inik-amin na itong mata. Asa rapod tapod. Basi ka na rapong panahon na tungod kinatay hangyo sa Ginoo, mora po'y panahon nga muduol ta. Pila sa tuwa dire, mga kaigsunan o inyong mga anak o kamo nga naminaw karon nga nagpaampo sa pastor tungod kay naay graduation, examination, board exam baka, licensure exam nga makalilisang nga gitubaan ka.
Pero sa panahon nga nangita ka sa Ginoo, duol yung kag pastor. Pero sa dihang nakapasar na ka, nibalik ba ka sa pastor, nitindog ba ka sa simbahan, o nagpasalamat mga pinalanggang kapaglaw. Okay? Our Christian Roda, good afternoon. Salamat kayo. Have a blessed Tuesday afternoon, everyone, on Reasons to Hope. Amen. Salamat kayo. Greetings from Novelita, Cavite. Salamat kayo. Our Christian Roda. Mao na mga pinalanggang higala sa panahon nga makapasar ka, nibalik pa ka sa pastor o naingon, pasalamat kay pastor, iampo na sad ko. Okay? Iampo na sa or basig busy na kita kay mag-celebrate na ta, mag-party na ta, victory party kay nakapasar. Bandira dako kestanan ang atong tarpaulin. Congratulations, Brian Feigmani, nakapasar ka sa bar exam. Ang pangutana, nakabuhat bata og tarpaulin para to God be the glory. Mga pinalanggang kay sunan. Or basig nga to alang nawong anas tarpaulin wa ang Ginoo. Ikaduhang panguta ato ang senaryo magkapaglaw. Nag-ampo kas Ginoo, tabangi ko pastor, paampo ko kay exam na mo ron. O sa dihan na nawa ka kapasar, nibalik ba ka sa pastor? Nagpasalamat pa bagyapon ka nga wala ka na ratol o baka na human gito nimo tong adlaw examination days, and then nipasalamat ka whether pildi or daog, nibalik ba kas Ginoo? Nagpasalamat bakas Ginoo, nakadumdum ko mga pinalanggan kapag law revival mangunin sa tuang mga kaisunan nato, basta naga ni hangyo alam magpuasa yun Ginoo, tabangi akong anak, tabangi ko kay mag-exam. Ang pangutana, human sa exam, asa naman ka? Nagpuasa pa ba gihapon ka? Mao man ang gining pangutana ni ron mga pinalanggan kapag law. This is a conditional language. Kinibitang the Lord is with you while He be with you. Conditional na magkapaglam. God does not force His presence. Hinumdumi na mga higala. He does not remain where He is persistently resisted. Di po magdugay ang Ginoo. Sige po nimo siya ginatuklod. Ang tao gani ginatuklod. Hawa, di na. Hindi ko ganala. Hindi lagi di ka crash. Nako'y crash na lain. Di po biya po na siya magdugay magkapaglaw. Undang ragin po na. Okay? Tao magani mo undang ha. Di ba na ito makumpara ang Ginoo mga pinalanggang kapaglaong. But remember this, He does not remain or He is persistently resisted. Ingon pa diri mga kapaglaong, if you seek Him, He will be found. God is not hiding mga pinalanggang higala, but He is also not casual. Dali-dalion lang. Imo Ginoo, ampuy ko, Ginoo, blisingin niya ko. Kung tapanalangin ko, tagai ko dublyan kaalam, tagai ko panimalay. Ginoo talaga ako makaon karon. Mura na pong ATM machine na itong Ginoo magkapaglam. Remember, God is not hiding, but God is also not casual. Yanu-yanuhon lang nato murag ATM machine. Ingon pa ni Jeremiah mga pinalanggang kapaglaon sa 29 verse 13, see, ye shall seek me and find me, and we shall search me with all of your heart. Not in part, but all of your heart. Or atong kasing-kasing mga pinalanggang kapaglaom. Ingon pa ni Ellen G. White sa libro niya sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 217, nagingon, the presence of God is not in the camp of Israel as it once was. Many have not that living connection with God which would give them power. Sa unang panahon na magkapaglaom, ang Diyos na agyon no, maklaro dyan kayo, pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Pero kamusta kahata karon? God is not hiding mga pinalanggang higala. Pero kumusta kahata karon? Sana we can maintain form without power, doctrine without devotion, activity without anointing. Mahimo na ito na. Pero mga pinalanggang kapaglaom, ang hangyo ni Azariah o ang iyang mensahe nagadulot sa mga nagpakaroon ingnon mga pinalanggang higala. Simple nga mensahe, if you stay with the Lord will stay with you. If you walk away with the Lord, He will let you go. Pagkanindot mga pinalanggang higala, no? Nindot kayo nato ni hunaon.
If we stay with the Lord, He will stay with us. If we walk away, biyaan atong Ginoo, di po kaniya pugson, mga pinalanggang higala. Number 3, mga pinalanggang kaigsunan, ingon Padre, sa punto, a picture of apostasy and a warning for the last days. Sa atuang panahon karon, ingon pa niya sa Azariah, kapitulo, ikaduhang Kronikas, kapitulo 15, versikulo 3, nagingon, now for a long reason, Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without the law. Mga pinalanggang kapaglawom, ang kamatuoran nga sakit kayo, milgig nga kamatuoran is the Israelites or ang nasod sa Israel, mga kapaglawom, wala dugay ng panahon nga wa sila sa tinuod, wala din na ang tinuod nga Dios kuyog nila ilang ipalayo, mga kapaglawom. Walay saktong mapamantala nila tungod kay di man pud sila maminaw, and wala gatuman sa balaod sa Ginoo, kinagsalig lagi kay kayaran nila, mga pinalanggang higala. Kumusta na? Di ba murag pariyo ra po na sa ato ang panahon karon? We are living in a time when truth is diluted. Ang kamatuuran sagul-sagulan, mga pinalanggang kapaglawom. Ang di na ganahan mo buhat uyon sa kabubuton o latid sa balaod, mga kapaglawom. Daghan na kayo mga taong di na ganahan musubay sa balaod. And naglibog ang kadaghanan, espirituhano nilang ginabuhi, naglibog, kidaghan man kayong gina-entertain, na ay social media, na ay na ay mga higala nga palibot, nga paglibog ka, unsa lagi baruganan isip Kristohanon, mga pinalanggan higala. Ingon pa sa Matthew 24 verse 12, ingon si Ginoong Hesus, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ug ang daghan kaayo, mga pinalanggang higala, ang gugma nila muhinay kabugnaw. Matod pa ni Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 5, page 81. Nagingon, the time is not far distant when the test will come to every soul. Di na kay layo ang panahon nga sulayan ang tanan nga mga hamiling kalag, ikaw ug ako. The mark of the beast will be urged upon us. End time faithfulness, mga pinalanggang kaigsunan, will not be sustained. Ang katapusan nga krisis kalibutan, mga kapaglawom, di gid mabarugan kung taphaw ang atuang pagpangalagan sa Ginoo. It will require a heart that has sought and found God deeply. Mangita gina, mga pinalanggang kapaglawom, sa kasing-kasing nga nidulot gyud o napundar dinha sa Ginoo. Sana ato ang hinuklugan, mga pinalanggang kapaglaom. Number 4, punto, mga pinalanggang higala sa istorya o sa mensahe ni Azariah, son of Oded. Ingon pa diri sa 2 Chronicles chapter 15 verse 5. And in those times there was no peace, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries. When God is rejected, mga pinalanggang higala, peace disappears. Kung imong isalikway ang Ginoo, wa gyoy kalinaw ang imong kaugalingon, ang imong panimalay, ang imong iglesia, walay kalinaw kung atong isalikway ang Dios. Sin, o si may ito mo kung atong isalikway, sin promises freedom. Ang sala, mga kapaglaom, nagasaad og diri mo sa kuha kay buha lagi balod balao dire. Di ba mo man nagiingon siya awa, mga pinalanggang kapaglaom, pero sin promises freedom, but it delivers chaos. Na ay danger, na ay warning, mga pinalanggang kapaglaom. Muabot ang krisis nining kalibutan na. Gani, klaro na kay sa tuwang palibot, radyo, Facebook, balita, wala tuo, mga pinalanggang higala. Right before our eyes, nagakatuman ang ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, mga pinalanggang kapaglaom. Pero
sa dihang muduol tas Ginoo. Gunitan nato atong pamilya, asawa, mga anak, bana atong gunitan, magtinabangay ta mga kapaglawom, dili pa ulahi ang tanan. Because God will be found kung ato siyang pangitaon. God allows trouble not to destroy us, but to awaken us. Now is the time, mga pinalanggang kapaglaom. If you are listening to Hope Radio, sa nahitabo karon ay sige naman ni Morda normal na gali nato ning anak sige naman sila away din na, pero what if na ata sa duol nila mga pinalanggang higala, I'm sure grabe gid siguro ang atong kahadlo kabalaka. Remember, God allows trouble not to destroy us but to wake us up. Pagkaon tas Ginoo kay basig nagluya-luya lang ta mga pinalanggang higala. Ingon pa ni Ellen G. White, Christ Object Lessons, page 412. It is in a crisis that character is revealed. The Lord permits trials in order that we may see our own weakness and learn to trust Him. Amen mo, amen yung kong mga pinalanggang kapaglawom tungod kay gamito nis Ginoo kining mga pagsulay palibot nato karon tungod kay kini mo oy tigib nga motanggal sa mga hait nga mga dapit sa atuang mga batasan. Crisis is mercy if it drives us back to God. Ang krisis mga pinalanggang kapaglaom is kaluoy sa Ginoo kung kanang krisis makapabalik ka nato ngadtos Ginoo. Number 5, happy katamahuman mga pinalanggang kapaglaom. The call, ang tawag or ang hangyo mga pinalanggang higala. Be strong, magmaligon ka. Di ba may kanta na magmaligon ka? Di ba naman kanta na Jay? O katong saan sa last year nga My Journey with God. Be strong, magmaligon ka. Do not let your hands be weak. Ingon pa nila, matod pa ni Azariah, iyang gihuman iyang minsay nga mubuka yung mga pinalanggang kapaglaw o inubanan sa pagsugo. It's a command. Be strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Ayaw mong kaluya-luya mga pinalanggang kay sunan diri sa Hope Radio na minaw diri kay ayaw kabalaka. This is not emotional strength. This is a spiritual resolve mga pinalanggang kapaglaom. Be strong in asanapita na dapat mamaligon ta. Let us be strong in prayer. Kumusta kaha mo mga pinalanggang kaigsuunan? Sa inyong panimalay, raise your hands daw kung nag-worship pa mo. Buntag o gabi mga pinalanggang igsuon. The worship pa bata. Ma-memorize pa ba ka nato ang atuang mga church hymnal nga kanta? Naka-memorize ba ka ang atong mga anak nato o prayer or kining memory verse? Naapabahakataan ning prayer worship sa atong panimalay mga pinalanggang higala. Remember, ingon pa ni Azariah, be strong. Usana is pag-ampo, ilabi na sa atong kapanahunan karon. Makalilisang ang mga temptasyon, wala to. Maglibog na kaasa na magidanikin. Ingon pa nila, kung pangutanon ka, what are or how many genders are there in this world? Perting daghan na. Pero klaro kes Biblia mga pinilagang kapaglaong babae lang yun o lalaki. Kumusta kang imong mga anak? Galibog ba sila? Basi mga pinalanggang kapaglaong baliko na to, pasigao na to, pukaw na to itong ato ang mga worship na medyo nalimta na. Number 2, pagtuman sa Ginoo mga pinalanggang kapaglaong. Muingon gani, remember the Sabbath day to keep it holy. Kumusta kahata? Are we keeping the Sabbath sa Ginoo ang ikapito na holy mga pinalanggang higala? Akong balikon kay basig na apay wala kumbinsi sa ikapito mga pinalanggang higala. Ang pagtuman sa balaod sa Ginoo
is our way of love ngadto kaniya. Dili mo pasabot nga maluwas na mga pinalanggang higala, kundili tungod kay kita giluwas na o pagpakitas tong gugmas Ginoo, tumano nato ang sugo niya. I hope mga pinalanggang kapag laong usa niya na ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. O baka pagtuman ingon ang Ginoo, thou shalt not commit adultery. Mga pinalanggang kay suuna nato nga mga magtiayon, kumusta kata? Are we kanabitang are we kanang asa nakalimot ko sa term mga sinasa in English pero kabalos so kanabitang unong yung kita sa ato ang asawa, sa ato ang gisumpaan nga till death do us part, for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Kabalo ba mo ng for better or for worse? Sibut pasabot na. Sa panahon nga sexy siya, I'm sure dali kay mo I love you. Pero sa panahon nga mudako na iyang hawak, do you still say I love you, mga pinalanggang higala? For better or for worse, in sickness and in health, till death do you part. Naapabataan ng pakigsaad, mga pinalanggan kapag oy, Jubil, oy, Ma'am Joby Golyoso, dina sa Libertad Church, watching from Kadayda. Amen. Salamat kayo. Oy, kuya ka na Libertad SD Church Media. Amen. Salamat kay Ma'am Juby Golyoso. Regards sa mga kaigsuunan nato dina sa Libertad, dina sa Kaputian District. Okay, kanhin akong district kani adto mga pinalanggang kapag laom. Salamat kayo Ma'am Job sa sa mga kaigsunan nato, basi gusto mo link sa ilahang Libertad SD Church Media. Kimurag gwapo na ramay lang simbahan diyang dapita. Sana makasuroy rami dina Ma'am Job o sa mga kaigsunan dina sa Libertad Church Puhon one of these days. Balik na mga pinalanggang higala. Be strong in prayer. Be strong in our obedience. Okay? Obedience, mga pinalanggang kapag unsa migingon, di ba? Ikanapulo nga sa mandos Ginoo, sugos Ginoo. Dili ka mangibog sa bisag unsa nga naa sa imong isig katao. Ang pangutana, kumusta kata? Basig mo ingon ta sa ato ang bana hani si Mariba nagpariban man. Magpariban po ko, dadibi, oy, mga pinalanggan kapag, oy, dadi, si Mariba, nagpalit lagi dako keng TV. Ilisa na to nitong TV, bi? Kaya mo rin maglain man. Uy, dadi, sila Mariba, mga kapaglao. O baka, dadi, ang anak ni Mariba, mahal man kayo mong piano, ato po ni ipapianos, dudong. O sige, Ginoo, o baka, mga kapaglaom. Di ba, nagsulti din na, bisag ayaw kaibugi ang iyahang sulugoon nga babae, sulugoon nga lalaki, pila sa ato adre nga magingon, dadi kanang iyang trabahante ni Bob, dili pa na sa ato ang kumpanya, sa ato ang negosyo na to, construction na to, na grabe kakugihan ay ingon po din sa sangap, sige inga daw pangutan na doon na iyang trabahante, kuhaon na to diri, ipirate na to diri, kay naapa siya PhilHealth, naapay SSS, libre pa yun, isa kasakong bugas kada bulan. Inga na diri, kipakuha na to. Mga pinalanggang kapag laom na masana wala na diri. Okay? And then, dapat di ba gimension din na sa ikalapulo kasugo, bisad ang baka or cattle. Kasaunang panahon mga kapag laom, one of their means of livelihood or makaangat sila sa kinabuhi tungod kina silang baka. Wala pa may mga negosyo sa una, wala pa may mga construction, wala pa may mga rent-a-car, wala pa may mga tindahan, pero one way ilahang means of kanang ilahang livelihood magkapaglawom is kini mga baka. Pila sa ato adri mga kapaglam tanawa ron diri sa Pilipinas. Magkasugod lang gani og ice candy ang silingan. Ingon sa, uy, dadi, kusog yung ice candy. Mag-ice candy po ta diri akbangan na. At inakbangay na eskinde versus eskinde, dalan lang sa tindahan. And then ingon pa rin silingan, ikatulong nga silingan, uy, nakuyawa ilahang eskinde, kusog ba ilang eskinde? Gibuta nga po eskinde dito, tulo na katindahan. And then, ingon pa rin kaupat, uy, gwapo di eskinde di karon. Hala, ni ang ending mga pinalanggan kapag laon, isa ka lidyas dalan, oros eskinde. Adto gani mo din ha sa may Asturga,
dina sa Digos. Di ba isa ka linya dili ay skindi pero bibingka maula na lang kag hunong kay daghan kay sig pangamay. Sir, bingka mo sir, bingka. Oh, gibutangan og jupoys. Adi ni sa pagkuana dili ni sa pagpromote magkapaglama. Ganahan mo og jupoys good nga kuan ba nga unsa ni nga hupya. Pero naay makadungog ron og naa din na karon namina ros radyo yan as Digos ron ya padulong sa Davao kasi maghapit din mo og jupoys. Joke. Bitaw makapaglab tanawa puros bibingka tanan makalilisan. At bangan nagtukod ang Jollibee at bangan dayon og unsa ni at bangan dayon McDo. Pero according to former President Rodrigo Roa Duterte, mas maayo po ni mas daghan ang kompetensya kay mo barato mga pinalanggang kapag lamona ni gawas ang dito kaysa una smart ramang yun o globe gibutangag og dito ang aksyon kabalaga mo nang pagapuhay nag serbisyo o ang ending pabaratuhay. So nindot po kayo mga pinalanggang kapag naay blessing pero mo lagi gina naay sometimes people will go extend or go beyond sa gisugo sa Ginoo mga kapaglaom. Now, be strong ta mga kapaglaom tinagis pagampo sa pagbuhat og sa atuang kining pagpalayo sa sala mga pinalanggang kay suunan. Kailangan po ta mag-strong, okay? Mubarog kita mga kapaglaom, ilabi na sa atuang loyalty nga tos kumatuuran. Bahalag magkinaunsa. Truth is still the truth mga pinalanggang kaigsuunan. And dapat mo strong ka sa atuang paglahutay ni ining katapusan nga krisis kalibutan. Ingon pa ni Ellen G. White, the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis under most discouraging, forbidding circumstances. So mga pinalanggang higala, pantayan nato ni muabot ang panahon. Dili na yun tago mga kapaglaom. The final stages of this earth's history is unveiling or uncovering before our eyes. We will not seek, if we will not seek revival now, we will be forced to learn dependence later under pressure. Allah, mga pinalanggang higala. Maribet Lauronal Talisik, good afternoon. Good afternoon, Pastor. Good afternoon too. Akong balikon mga higala. Kung dili ta mangita karon og pagpadasig sa tong kagalingon, kung dili nato himo na pakigbalik sa Ginoo, pakigdugtong sa Ginoo karon mismo, Marso kapitulo na hinuon, Marso 3, 2026, mga pinalanggang kapaglaom, ingon pa diri, if you will not seek revival now, we will be forced to learn to depend later under pressure. Hala. We will be forced to learn dependence nga to sa Ginoo later na pero under pressure. Sige, alagad ka sa Ginoo, dili. Paglibog kag pagkapaglaom kung wala ka nakabarog, asa man ka, mualagad ka sa Ginoo, dili ka sa mua. Noon sa naman hinahinayon na kag tornilyo. Hinahinayon ka mga pinalanggang kapaglaom, ang pangutana makabarog paghata. If wala ta naanad sa pagbarog, ilabi na sa pagligon, sa ato ang pagampo, pagtuman, loyalty nga tos kamatuoran o paglahutay sa mga krisis mga pinalanggang higala, lagmit, mapukan kitang mapildita. Number 6, ang result, tanawa sa mensahe ni Azaria, radical reform, na bag-o ang Israel mga pinalanggang higala. Ingon pa niya diri sa 2 Chronicles chapter 15 verse 8. He took courage and put away the abominable idols. Gitanggal ni Haring Asa ang mga Diyos-Diyos. Man ka na ang mga Diyos-Diyos mga kapaglaom, iyang gipatanggal tanan. Kay gusto siya nga magbag-o. Gipanglabay tanan Diyos-Diyos, gipanglabay ang mga makatanggas pagalagad sa Ginoo, gipalong ang cellphone, giputol o gipalong ang internet
nga connection matag Sabado kay mo concentrate gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Unsa pang ginamo gipangtanggal ang katong mga dapat tay password may bawaan makapaglaom tungod kay ikaw ginikanan may kabalo bata sa password sa ato ang mga unsa ni sa ato ang mga anak kabalo bata kanus nato palungon ang cellphone ug i-on po nato ang atong mga cellphone gipangtanggal ang katong mga dili mao nga mga videos nga gipang download. Okay? Katong mga malaswa ingon pas tinagalog nga mga videos gipantanggal o gipagwapo ni Haring Asa ang mga halaran kay makigbalik sa Ginoo. Mga pinalanggan kapaglaom, revival always produces reform. Ang pagkadasig mga pinalanggan higala ang kabag-uhan sa to ang kinabuhi dapat makita yun sa ato ang kabag-uhan. Not emotion. Dito ko, grabe na tandog yun ko pila sa ato diri mga kapaglaom. Grabe ka magwali, kay magwali, gani. Shout out ko kay Sister Vanessa Lorejas. Oy, shout out daw si Ma'am Maribet Talisik. Ngadto kang Ma'am Vanessa Lorejas. Ang mga pinalanggang kapaglaom pila sa tuwa diri matandog yung lami kay pastor sa imo ang walya. Grabe jud kay igo kaayo ko ang pangutana. Emosyon ra ba ni? O pagbalik Sabado man to na dunggan. Pagka Domingo balik pa ba gihapon ta? Mga pinalanggang higala. Remember, ang tinuod nga kabag-uhan is not emotional, not temporary enthusiasm. Reform mga pinalanggang kapaglaom, ingon pa diri, tanggalon ang mga Diyos-Diyos, tanan nga mubabag sa itong pag-alagad sa Ginoo. Pwede na tao, pwede na butang, pwede na kwarta, pwede na posisyon, pwede trabaho. Pwede na to tanggalon mga pinalanggan higala. Kibalikon ako to ha. If we will not seek revival now, we will be forced to learn dependence later under pressure. Mao nang sugdan nato karon mga pinalanggang higala. Tanggalon nato ng atong mga Diyos-Diyos. Ibalik nato ang atong mga altar. Balik ta mag-worship kuyog sa atong mga anak. Balik ta og simbag Wednesday, Friday, Sabado, tibuok adlaw. O baka kundi tibuok adlaw, balik ta mo apil ta sa care group. Balik ta Bible study ngadto sa silingan. Balik ta magpadasig ta mga pinalanggang higala kay sa panahon sa ulahin na ang tanan. Di na nato ni mahimo o sa dihang under pressure na ta, basig dili ta kabarog mga pinalanggang kapaglaom. What are our idols in our lives? Is it entertainment? Is it pride? Is it comfort? Ay, di mo kong ganahan, Pastor. Init magkayo ng alauna na sa Sabado, Pastor Brian. Init magkayo na. Pwede yun na lang ko alas 4. Sana may himuho sa alas 4? Tikulik naman na. Ang care group mo function 1:30 man. Mubalik alas 3 for the AY mga pinalanggan kapag lang. Kumusta kata? Kailangan ba nato ni isalikway ni comfort nato? Kay basic comfort ka karon, and then wabot ang crisis, dito na under pressure, basic di ta kabaruma kapag lang. Kaya naman, lanay kita kinaanad tag comfort. Mga pinalanggang higala, kailangan ba nato buhian ang ato ang mga sikrito nga sala? True revival will cost us something. Masakitan kita mga pinalanggang kapag ginugan na rabadyo kay ko ani. Ako na ning i-delete. Ako na ning biyaan ning kachat na ko karon. Ako na ning ibiyaan kining magpatad og last 3 o baka bingo. Mga pinalanggang higala, true revival will cost us something, but it will save us everything. Sana inyo nang nadunggan. Mga pinalanggang kapaglaom, we are living in a prophetic time. The final crisis is approaching. The line between loyalty and compromise is sharpening. Hala, nagkahait na yun mga pinalanggang higala. God is still saying, the Lord is with you while ye be with Him. Ellen White's appeal mga pinalanggang higala.
A revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Selected Messages, Book 1, page 121, mga pinalanggang higala. This is not theoretical. Istorya naman na. No. Some of us are spiritually asleep. Some are lukewarm. Some are coasting on today's experience. Pahayahay lang. Ay, kalamias panahon ron. Wa pa man ka ng krisis pa sa bray. Na pa man ka ko'y 1 million sa kong bangko. Okay rin eh. Okay rin eh. Hayahay lang sa kong dagan. Palaka makita. Ikaw pa sa bray, no? Alarmist, giti ka. Imo kita pa balakon. Wa pa man na. Ay, layo pa man kay Middle East. Okay, di ba? Gira dito sa Iran o sa Israel, layo pa man kina. Middle East. Nama sa Middle. Yan na para man na dinis tumoy. Kung yan na magkabalakaan na nga anong maginag. Pabalako naman ta karon mga pinalanggan kapag laob. God is calling us back before the final shaking. Mga pinalanggang higala. Uy, ingon pa ni Virginia Albarico. Amen. Mga pinalanggang kaisunan, ang pangutana, the Lord will be with us, pero ang pangutana, will you be with God? Azariah preached one more time, mga kapaglawan, but his message echoes throughout these last days. Will you seek Him 100%? Will you remove your idols? Will you renew your altar in your heart? Will you stand firm when pressure comes? Because the promise is still true, mga pinalanggan kapag lahom. If we seek Him, He will be found. The warning is still true. If we forsake Him, He will forsake you. Hala. Inuon man yung pagkapag... Gisulti naman yun eh. Because God will not be with those people kung siya persistently resisted, mga pinalanggan higala. Today is mercy. Today is opportunity. Today is revival, mga pinalanggang kapaglaom. Let us not wait for crisis to do what we can do now. Karon ay naghulatang moabot ang crisis, mga pinalanggang higala. Why? Because ang ato manggundiri is batasan, mga pinalanggang higala. Kung maglangan-langan ta, basig ang atong pagpangalagan maalanganin po, mga kapaglaom. Let us be with God so that He may be with us. Amen. Mga pinalanggang kapaglaom. Uy, maayong hapon, Pastor. Watching from Santa Cruz, Davao del Sur. Geraldine Ramos Mangaliwan. Oh, Pastor, please pray for him nga mahimpit na siya maayo sa iyang ubo aron maka-work na siya sa among anak po, si Hannah Faith. Uy, si Hannah Faith kay naagyud siya kalintura. Okay, we will be praying for your daughter, Ma'am Geraldine Ramos Mangaliwan. Mga pinalanggang kapaglaom, mubo nga mensahe ni Azariah, sana ato ang hinumduman na para po ni sa ato ang mensahe. Diri lang kong kutob, let us pray. Amahan na mo nga nasa langit, Diyos nga labing mga gahom, Lord, we ask you to please be with us, especially in the crisis that is happening now in the Middle East. And I'm sure maabot na mo ni karon diri pod, o Dios, amo ma-feel ang effect ani, because we are in this world and ang among ginapuy-an nga kapanahonan di na katiaw-tiawan. Lord, please restore us to you. Help us be strong in taking away our idols. Ug among piliyon o Dios nga muduol kanimo. Among idala ang anak ni Ma'am Geraldine Ramos nga si Hannah Faith. Lord, nasa kalintura o si Sir Jimmy po nga mga liwan. I hope na ma-okay na sila o Dios. I hope and pray na pinaagi nining pag-ampo, you will bless the family o sa tanan nga mga pamilya usab nga naay mga balatian karon o Dios. Sana magmadasig kami sa pag-alaga nila kanimo. Mahalag man kinaunsa, our house, our family will be intact o Diyos uban sa imuhang paghiya. Salamat sa pagtubag sa mga pagampo. Magpasaylo sa masala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga pinalanggang kapaglaom, in behalf of the administrators of Davao Mission, Pastor Reynald de la Cruz,
ang atong presidente, Pastor Dave Bernales, ang atong Executive Secretary, Sir Jesse Alfanta, ang atong Treasurer, sa mga directors nato diri sa Davao Mission, o ang mga kaigsuhunan nato, ikaw ako, nga naglangkom niining giganlang Davao Mission. Mga pinalanggang kapaglaom, daghang yun kayong salamat sa inyo ang pagpabinaw o pag-like and share o pag-support o pag-sponsor sa ito ang mga programa diri sa Hope Radio. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahis paglaom na si Kristo mo balik. Igalayo kalimot, ang Diyos na higugma kanimo. Bye-bye! Whether you're looking for encouragement, guidance, or just moments of peace, we got you covered. So tune in and be uplifted as we share Jesus' love in your life. You're listening to positive and uplifting Christian music only here on 104.3 AWR. No